Hello po, good morning. So, itong topic ko ngayon is about pullback. Tag natin. Pullback. Ay, back. Okay. Wala naman nag-request nito. Gusto ko lang i-topic. Kasi ano siya eh. Feeling ko dito nagkakaroon kasi ng confusing yung lahat. Lalo na yung mga nagbabasa ng chart ko. Kasi alam kong hindi kasi nila ito mauunawaan nyo, yung mga nanonood or mga nagbabasa ng TA ko, kung hindi nyo mararecognize nasan ba talaga si pullback. Kahit kasi naisip ko bakit maglapag ako na maglapag ng TA o mag-explain pa ako sa video. Kung hindi rin naman nila alam kung nasaan yung mga yun. What nonsense din kasi katulad nito. Sabi ko doon, 3-line color, 3 scenario. Although, maiintindihan mo siya sa unang tingin, siyempre, ganyan lang naman yan. Pagka nakuha yan, angat. So, madali lang siyang intindihin. Kahit naglagay pa ako nito sa kahit grade 1, kayang-kaya itong basahin. Pero, yung, kumbaga sa laro ng chess, principle or rules niya, kailangan kasi malaman mo, bakit nagkakaganon? Or paano siya paano mangyayari na magiging pullback siya, parang ganun, or magiging choke siya. So, yung choke na-explain ko na to, ng mga una pa lang. So, dito na tayo proceed sa pullback. So, bali ang pullback kasi is, kumbaga sa Tagalog, kung sa Tagalog, buwelo ito, parang buwelo siya, buwelo. Alam niyo yung buwelo, yung kung tatakbo yung liquidity tira ng dire-diretso, hindi pwede. Kailangan niya ng buwelo. Yun ang ibig sabihin nun. Buwelo papunta saan? Sige. Saan ba pwede magsulat? Ito. Let's say, pakita ko paano siya bumubuwelo. Let's say liquidity run. Run, ibig sabihin niya, naturo ko na tong liquidity run. Yung takbo ng price. Yun. Let's say, ang taas na nito. Sobrang taas na. Kailangan niya ng pullback. Yun ang ibig sabihin ng buwelo o pullback sa market kung tawagin. So, mayroon kasing buwelo na retracement lang siya or parang nagpahinga lang, pero still buwelo pa rin. Okay? So, magkaiba yung retracement sa pullback ha. Kasi yung retracement, sige dito lang tayo magsulat. Yung retracement kasi, ano siya, sabi ng ibang trader dito is pahinga ng market. Kasi nga, hindi magiging healthy kasi ang market pag walang pahinga. 'Di ba sa tao man pag tumatakbo ng mabilis, 'di ba? Need niya tumigil muna magpahinga. Pero lang sa mga runner, syempre, na ano nila 'yon, na train nila 'yon. Pero sa market, sa normal na mga tao, pag tumatakbo, 'di ba, usually nagpapahinga. So, nagre-retrace talaga yung price. Kaya nga may na-invento na Fibonacci retracement kasi nakikita nila anong level ang pwedeng ipahinga ng market. May mga level yan may mga golden level na tinatawag pero hindi yun yung topic natin. Sa pullback tayo mag-focus. Pero kung gusto nyong i-topic ko rin ng bukod yun, pwede rin naman kung may mag-request. Pero sige, dito tayo sa pullback. Nasaan na yung sige, gawa na lang tayo dito ng pullback ulit na salita. Pullback. Meron kasing dalawang uri ng pullback. Isang valid pullback at isang invalid pullback. Na-explain ko na yata ito dun sa unang video ko. Yata. Pero hindi ko masyadong nabigyang natutukan na ituro, kumbaga. Parang dinaanan ko lang yun. So, pullback. Pahinga, buwelo. Dito na tayo sa invalid. Kasi maraming nalilito saan ako humihinto mag-chart. Saan ako kumukuha ng valid. So, invalid muna tayo. Dito, balik tayo sa chart ng ETH. So, ito kasi, di ba nag-choke siya dito. Ito na-explain ko na kung bakit naglalagay ako dito ng choke. Na-explain ko na yun sa mga ibang sa mga ibang YouTube ko. So, panoorin nyo na lang po yun. So, let's say dito na nga ang ating choke, di ba? Ito kasi swing, palakihan natin. Papakita ko sa inyo yung takbo mismo ng market, ha.
Kasi ano tayo naka-base lang tayo sa kung ano ang tinatakbo ng market. Okay? Doon tayo magdidesisyon. Kung ano yung ginagalaw niya, pagdesisyonan mo na. Parang kinakausap mo kasi. Or pinapakita sa'yo ng market, tuminto ka dito mag-trade. Or pumasok ka na dito mag-trade. Ganon. So, dito muna tayo sa una na to. Ito kasing swing na to, itong swing na ginawa niya is isang liquidity run lang tong kapal. Panipisin natin, masyadong makapal yan. Itong isang swing na to is isang liquidity run to. Ibig sabihin, nung nagkaroon dito ng paghinto, di ba, nagkaroon ng red, kala mo magre-retrace pero hindi. Kasi ano siya, kung makikita mo, wala naman siyang liquidity kinukuha sa baba. So, diretso pa rin. Hanggat walang kinukuha ang liquidity sa baba, diretso yung liquidity run niya. So, kumbaga, walang liquidity na nabuo sa gitna. Nasaan ang liquidity ito? Lagi ko itong sinasabi. Nandyan sa taas at nandito. Yan. So, kapal. Wait lang. Ayoko nang makapal. Nagpisa natin yan. Ayoko nang makapal. So, yun. Ulit. So, di ba nagraran? Sige, nagraran na yung price. Dali ko liquidity run nga eh. Okay, liquidity run, nagraran. So, kapag nakatutok ako sa market o sa chart, yung live na tinatakbo niya, kayang-kaya ko siyang i-TA kahit tumatakbo siya. Hindi ako nagti-TA yung lipas na or ganon, lipas na siya. Wala na kasing sense yun. Unang-una, nakuha ng mga liquidity nun, so wala na talagang sense. Pangalawa, wala na kasing magagawa sa trade yung mga nakaraan. Dito tayo sa live na ginagawa ng market. So, let's say, ang topic is paano nakukuha or nakikita yung pullback, diba? At saka yung ano yung sense niya sa market, bakit siya nagpo-pullback. Ayun nga sinabi ko na buwelo or pahinga. Para maging healthy si market yun. So, let's say, nagli-liquidity run or tumatakbo yung price. Okay, let's say dito. Kung ito live ko nakikita, let's say wala pa tong red na to at saka itong mga ibang to. Kung ito, tapos red pa lang yun ang pagpapakita, hindi ako nagde-decide basta-basta dyan, magpo-pullback na to or magre-retrace na to. Kasi, SMC is liquidity. So, sa liquidity ka titingin. Pera sa retracement. Kasi ganito, ang swing kasi, let's say swing, lahat ng swing may retracement. Walang swing na walang retracement. Kaya nga useful para sa akin ang Fibonacci kasi retracement. Wala namang liquidity dyan sa gitna. Retracement lang talaga siya. Yun, para sa kaalaman ng lahat, ang market is may retracement talaga yan. Without liquidity na kukunin ha. Lahat ng swing, wala ka makikita ditong swing na hindi nag-retrace. Lahat ng swing may retracement. Kasi kung walang retracement, hindi pwede. Hindi makakapag-move ng maganda ang market pataas. Kasi ang sakit niyan pag sa taas pa siya nagpahinga, malamang sa malamang retracement niyan kalahati. Diba? Sakit niyan para sa mga naglong pa. Tapos biglang nagretrace. Kaya ang hindi healthy market pagka ganyan sobrang taas. Yung sobrang taas na talaga. Usually dyan, nagre-retrace, need niya talagang mag-retrace para maging healthy yung market. Yun ang ibig sabihin nun. Alam ko naririnig nyo na yun sa ibang Pero yun. So dito, ito yung swing niya. Ito, yung liquidity run, ito rin yun. Ito yun. So, nung nagkaroon siya dito ng red candle, at saka like kung sinasabi, color doesn't matter ha, red, green, ganun. Basta nasa liquidity ka nakatuon. Hindi importante kung red or green siya, ganun. So, nagkaroon siya dito ng pagbagsak ng price, diba? So, nandiyan na yung paningin ko kasi bumabagsak siya Unang-una, niliquidate nitong area na to. So, possible, babagsak talaga yung price yan. Basta may kinukuha liquidity lagi sa baba, nakatuon ang paningin ko dyan kasi possible, babagsak talaga si price. Kasi kinuha yung liquidity. Wala, dito sa mga to, kaya sinabi kong one swing lang to, wala namang kinuha liquidity sa baba. Puro paangat siya. Dito pa lang siya nakakuha ng unang liquidity niya sa candle ha. Candle tayo. So, nung bumagsak siya, nung nag-retrace siya dyan, sabi ko, retracement na to kasi kinuha yung liquidity ng kandila na yon. So, sumunod, tapos nag-candle close pa siya, so, diretso ang price pababa niyan. Nasa rules naman yan. Tapos, nung nagkaroon ng another candle, tanggalin naman natin, third candle, ayan, yung third candle na yan,
Yan. Isa-liquidate niya ulit yung previous candle. So, confirm ko na talaga na retracement nga talaga siya. Okay, retracement lang ha, ulit, retracement yan, di yan pullback ha. Retracement, ibig sabihin, nagpahinga ang market without liquidity. Ibig sabihin, bumaba siya nang wala naman siyang kukuning liquidity. Yun ang ibig sabihin ng retracement. Okay, doon papasok yung invalid pullback na sinasabi. Pullback siya kasi retracement, pullback, retest is iisang ano yan, iisa lang yung sense niya sa market. O iisang ibig sabihin niya. Retracement, retest, tsaka pullback yan. Pare-pares lang yan. Kaya nagiging invalid pullback tong retracement na to. Yan si invalid pullback. Okay? Yan. Siya yan. Yung retracement na walang kinuhang liquidity, siya si invalid pullback. Okay, paano ko sinabing invalid pullback? Kasi wala pa naman siyang kinukuhang liquidity. So, ito is, yung retracement palagi ang nagiging invalid pullback. Okay, tuloy natin. Hindi ko na ito nilalagay. Minsan nung una, nilalagyan ko pa ito R, sabi ng retracement. Nagiget na yun ng mga student ko. Pero, hindi na ako naglalagay kasi niyan. Hindi naman na, ano yan eh. Kumbaga, alam ko gets na yan ng mga trader na nagre-retracement talaga. So, hindi na siya need talaga yan dyan. So, invalid pullback yung retracement na yun. Yun yung invalid pullback na sinasabi ko. So, ano naman yung next naman topic natin is valid pullback. Ba't ganito yung aking mouse na dikit? Wait nga lang. Ba't ganito? Okay. So, sa pullback naman tayo. Ano naman yung pullback? Diba invalid yun yung retracement ha? So, valid pullback naman tayo pala. Valid pullback. Yan. So, ganito ang rules. Rules na itong tinuturo ko ha. Yan. Diba nagkaroon ng retracement? Okay, retracement. Bakit ko nasabing tapos na yung retracement doon? Kasi ganito yan. Ang retracement pwedeng mahaba. Retracement pa rin. Kasi wala pa rin siyang kinukuha liquidity. Pwedeng doon lang, pwedeng gumanyan, retracement, still retracement pa rin, retracement. Hanggat walang kinukuha liquidity is retracement. Okay? So, paano ko siya nasabing tapos na yung pagkuha niya ng retracement doon, yung retracement niya tapos na. Ito, niliquidate niya yung candle na yan sa taas. Okay? Okay. Niliquidate niya yan. Ibig sabihin, kinuha niya yung perang nabuo dyan. Okay? Niliquidate niya. So, tapos na yung retracement na ginawa. Kasi may liquidation na kasi siyang kinuha. Nagigets niyo po ba? So, tapos na yung retracement na ginawa niya dyan. So, siya na yung invalid pullback na sinasabi. Ulitin ko, hanggat di natatapos ang liquidity run dito sa baba, hindi mako-consider o hindi mo masasabing retracement nga na siya or invalid pullback na. O retracement na siya pero hindi mo pa ma-identify kung invalid pullback na talaga siya hanggat di siya tumitigil. Or hanggat hindi let's say dito ang price, bigyan ko kayo ng ibang scenario. Let's say dyan yung price, bigyan kita ng kandila. Yan yung price, 'di ba? Ito yung last candle. Then liquidate nun. Doon ko malalaman na tapos na yung retracement niya. Hanggang doon lang, okay? Pag hindi niya niliquidate sa baba. Kasi kung i-liquidate niya yan, continuous pa rin yung swing niya pababa. So, since hindi niya naman niya niliquidate, dito lang siya. Tapos ang niliquidate niya lang yung taas na bahagi na yon. Ibig sabihin nun, tapos na yung retracement na ginagawa ng market. So, ganito rin siya. Di ba yan? Niliquidate niya na yung taas, so tapos na yung retracement. So, ang count niya na is ganito na. Masyado na magulo. Saan na ano niya nasasabayan. So, invalid pullback na yun. Kasi niliquidate niya na yung taas. Doon pa lang masasabing invalid pullback yun or tinatawag ng iba na retracement. Okay? Pero sa SMC kasi invalid pullback to. Okay. Okay na po ba tayo sa invalid pullback, no? Tapos, magiging, ito, yung pangalawa, yung valid pullback naman. Magiging valid pullback na siya kung, ito nasabi ko na rin to sa ibang video ko, diba? Diba may kinuha liquidity doon? Tapos bumagsak na si price. So, kinuha niya na agad ha, si invalid pullback or retracement kanina. Pagka tinaken niya yan or sa ibang salita, pag niliquidate niya yan or ginrab, yun is consider na yung nakapag-grab na yun
Swing ang usapan natin na hindi candle lang. Candle sa grabbing, pero sa swing, siyempre, maraming candle ang gagawin yan. Niliquidate yung, hindi yung previous candle ang need i-liquidate para maging pullback ha. Sa swing tayo ito. Itong ginawa niyang retracement, yan. Yung swing, yung ito totong swing na to, yan. Yeah, wait lang. Itong kailangan na i-liquidate yung mahaba na yan. Niliquidate ng candle na yun, yung retracement. So, hindi na siya, yung invalid pullback or retracement, alin man sa dalawa, is na taken na, so valid pullback na siya. Kaya ako may nilalagay diyang valid pullback. Okay? Tapos yung price nito, yung swing nito is continuous hanggang dito eh. Ayan ah. Bakit ko nasabi? Yun nga, nililiquidate na kasi yun sa ibaba. So, continuous lang siya pababa. So, valid pullback na siya. Ito ang lagay natin. Hindi ko lang to ginagamit na salita. Medyo nakakaano kasi mag-type. Madami akong tinitiip. P lang okay. Sabihin ng P, yun na talaga yung pullback. Pero pwede na, dati ginagawa ko kasing IP pa dito or retracement. Eh, ngayon kasi na, marami na akong tinitiip lang. Ibig sabihin, valid na pullback na yun. Pero dati, ganyan ako. Valid pullback yan para ako mismo mag-gets ko kung nasa ng valid pullback. So, dito, okay, ulitin ko na liquidate na yon. Ito ha, hindi yung previous candle ha, huwag kayong malilito doon. Wala na tayo sa previous candle kung swing ang pinag-uusapan. Okay? Niliquidate yung retracement, so valid pullback siya. Then, umakyat na si price. Yan. Ay, wait lang. Yan. Oh, saan ang liquidation niya sunod? Saan liquidation ito sunod? Wala, na ano na to kanina. Sige, dyan na lang yan. Taas. Mataas nga pala after ng pullback. Taas to, ang alam ko eh. Walang liquidation yan dito. Nagulo na kasi. Ayan. Okay. Ulitin ko. Galing sa chalk swing. Kumbaga, impulsive mo pataas. Then, nag-retrace or invalid pullback. Tapos, siyempre, nakakuha na doon ng retracement, angat si price. Siyempre, nakapagpahinga na. Kumbaga, tumatakbo, nakaupo na or nakainom na ng tubig. So, diretso takbo ulit. Tapos, nakakita kasi, siyempre, kung ako trader, makikita ko yung gantong monitor. Isipin ko na agad ganto. Uy, may liquidity nang nabuo. Ganyan kasi yung thinking palagi ng mga tunay na trader. Tinitingnan, oy, may liquidity nang nabuo. Kunin natin to. Parang ganon siya. Actually, ganon talaga siya. Yung mga trader na sanay na sa market, palaging tumitingin yan sa liquidity kasi ang market is liquidity. Kaya siya tumatakbo because of liquidity. So, nagkaroon na siya dito ng liquidity. Bumaba. Bakit siya bumaba? Hindi siya bumaba para lang magpahinga. Bumaba siya kasi nakabuo na ng liquidity doon. Hindi siya bumaba dahil wala lang. Ang market nagmo-move kasi may kinukuhang liquidity. Palagi niyang tatandaan. Ang market nagmo-move dahil may kinukuha siyang liquidity. Diba? Kaya hindi siya tumiretso dito kasi wala namang kukunin liquidity, di ba? So, nung umangat siya ng konti, may nakitang liquidity, so ginrab ng mga trader yan. Di ba? Pagka-grab nun, wala nang liquidity kukunin sa baba ulit, aangat na si price. Ganon ang palaging senaryo kung bakit or dahilan kung bakit umaakyat si price. Kasi may nakukuha na silang liquidity, so wala nang sense bumaba pa. Okay? So, akyat. Kaya yan chok na yan, hindi yan basta-basta kaya nga pag dito ka naka-entry, swerte mo. Kasi hindi yan basta-basta babalikan. Sobrang haba ng liquidity, dami liquidity kukunin ito bago pa ulit yan mapuntahan, okay? Kaya ako, pag ako nakakatsyempo sa chok, dito sa unang-unang chok hindi ko yan basta-basta kina-close yung trade. Kasi alam ko na mahaba. Pero bihira ako makatsyempo nito. Kasi mahirap din basahin ng trend reversal. Yung mag-shift na ng trend, sobrang hirap nun. Pero mababasa mo siya, I think makakadalawang chok na bago mo pa siya mababasa. Trend reversal na. Ayan, na-explain ko na rin yun sa ibang video. So, naintindihan niyo po ba yung pullback? So, ulitin ko, valid pullback or retracement. Yung retracement, yun yung valid pullback. Kasi pullback din kasi siya, invalid nga lang. Bakit? Walang kinuhang liquidity. Next, umangat yung price, tapos bumagsak ulit, kinuhang liquidity sa invalid pullback o sa retracement, siya yung valid na pullback. Okay po? Nung nakuha yung liquidity,
Malalaman na nakukuha na ang liquidity kasi liquidity run. Yun lagi kong sinasabi. Sana maano nyo yun, mapag-aralan nyo yun. Kasi, at sige, bigyan ko yung senaryo. Kinuha yung liquidity. Tapos na ba? Pagkakuha ng ganon, itong kandila, gaganon na ba? Hindi ah. Baka akala nyo pag nakuha to, gaganon na. Gaganon na. Hindi ah. Kung saan matatapos yung liquidity run. Okay? Kasi possible ganito. May pangyayaring ganito at nakikita nyo naman yan sa ibang ano. Nakuha na nga yung liquidity doon, pwedeng kunin niya pa yan hanggang dito. Gets niyo? Or yung liquidity run, tumakbo hanggang dito. Okay? O since doon lang siya di doon. Sabi ko nga, kung ano yung gawin ng market, susundin mo lang siya. Hindi porket nagpakita na siya doon ng liquidity ulit, or niliquidate niya na ulit yung kandila, yung trader na nagkakamali, nagtitrade sila pababa. Dati ganyan gawain ko yan dati. Pero ngayon na nakikita ko na matitrade mo talaga ng maayos si market kasi nakakuha na nga siya doon ng liquidity. Bakit mo pa ititrade siya for short? Ang mga gumagawa na lang nito sa ngayon yung hindi alam siyempre magbasa ng market. Pero kung pro trader ka talaga, hindi ka mag-trade dito for short. Diba? Halimbawa ito, bumagsak. Akala mo babagsak ng tuluyan? Yan. Nag-short ka pa. Ay may kinuha na nga doon liquidity, malamang sa malamang, 'di ba? Diretso. Ayan oh. Diretso yung price kasi liquidity run itong ginawa niya. Kung hindi ganyan ang ginawa nito, piyan ko kayo na another scenario. Kung may niliquidate kasi siya dito, possible, tama ito. Tama ito. Kasi may niliquidate. Since wala nga siya nililiquidate, mula pa dito hanggang dito, wala siyang nililikha or kinikreate na liquidity point. Wala. Isang swing lang yan. Isang swing. Yan. Isang swing lang yan. Hindi liquidity point. At nasabi ko na sa dating video ko, hindi ito liquidity point. Hindi siya liquidity point. Mukha lang siyang liquidity point. Hindi yan liquidity point. Hindi rin yan retracement to ha. One swing lang yan. Ibig sabihin isang under lang yan pataas. Akala kasi nung iba, yan, liquidity point yun. Or retracement yun. Short tayo, hindi ah. Hindi, mali. Okay? Lumalayo na ako sa lesson. Okay. Nagigets po ba invalid pullback? Nung nag-invalid pullback kasi, ang sense kasi ng valid pullback, ano to? Kumbaga, 'di ba, nag-retracement, nagpahinga, tapos umakyat yung ano. Kumbaga sa ibang salita to, i-retest to eh. Nung nag-retracement ulit si price, okay? Kinuha niya yung liquidity nun, di ba sinabi kanina, kaya siya nag-retrace, kinuha ang liquidity. After kunin ang liquidity nun, after matapos ang liquidity run, sure, pasukan mo na to. Kung ako trader, papasukan ko. Kasi valid pullback na to eh. Kaya minsan, di ba sabi ko, may mga estudyante ako nag-trade sa pullback. Tinetradean nila yan. May mga, ako kasi sa chok lang ako mostly. Ito pinababayaan na to sa market. Kasi sanay na ako sa itsura niyan. Minsan may mga pullback kasi na ganito. Di ba? Swing, retracement, liquidation, pullback, tapos hindi niya nililiquidate ito, 'di ba? Pak, chok agad. Di ba? May ganyan kasing galaw. So hindi ako kung mahaba, okay lang sa akin. Hindi paubaya ko na sa ibang trader tong swing na to. Okay, may ganyan kasi siyempre na ako sa galaw niyan eh. Kumbaga sanay na ako. Pero kung nakita ko na na ang pullback is malapit lang sa chok, yun sabi ko nga sa dati kong video, ini-enteran ko yan, tapos itong SL ko, medyo risky lang, pero ini-enteran ko. Bakit ba ako nag-SL? Siyempre, doon ako mag-SL sa may mga liquidity. Kung mapapansin niyo yung mga SL ko. Nag-SL ako sa mga liquidity point. Hindi ako nag-SL dito sa gitna na to. Walang sense kasi. Hindi kasi pupuntahan ng market yung mga walang liquidity. Akala nyo lang pinupuntahan, pero hindi talaga siya pinupuntahan. Kaya siya pumupunta kasi may kinukuha liquidity, yun palagi ang tatandaan nyo. Kaya siya nagmo-move or may pinupuntahang area is kumukuha yan ng liquidity. Okay? Kaya ganyan ang market. Kaya, yun baka may nagtanong, bakit kaya hindi dumidiretso na kinukuha agad? Wala naman kasing gantong ewan ko may nakita na kayong gantong takbo ng Walang ganto. Ewan ko kung may nakita kayo sa Mimpin, maybe meron, pero sa mga top gantong ginagawa niyan talaga oh. Ito kasi ang market structure ng SMC swing, retracement, liquidation, pullback,
Pwedeng liquidation, pwedeng hindi. Sige, sa liquidation tayo, then chok. Ganyan yung market structure kasi ng SMC. Yan. Ganto po siya. Ganto po talaga gumagalaw ang market structure. Pag SMC trader ka, ganto lagi ang makikita mo sa market. Sanay na sanay ka na sa ganto, na ganto ang galaw ng market. So, swing yan, swing yung mga haba na yan. Sabi ko nga, liquidity run, tapos liquidity run. Okay? So, yun, medyo nakakahilo lang siyang pag-aralan sa una, pero ulit-ulitin nyo yung mga video kung maano nyo siya. Matututunan nyo rin siya. Tapos pwede kayo magtanong sa akin sa PM kasi nasagot naman po ako doon. Pag medyo nalilito kayo o may mga nakatanungan, wag lang kayong hingi ng signal. Noong nakaraan hingi sa akin ng signal, sabi niya, anong sabi niya? Boss, pahingin ng signal. wala man lang tao po, wala man lang diretso, boss, pahingin signal. Ay nako. Ayun. Baka nanonood yun. Hindi. Okay lang yan. Pero sabi ko nga, 'di ba, hindi ako nagbabato ng signal. Okay? Nagigets niyo po ba yung pullback? Retracement is same lang sa invalid pullback and pullback. Yung ganto, sige. Nagulat siguro. Hindi masasabing valid pullback pag ganto. Swing, retracement, swing, 'di ba? Retracement, swing, retracement, swing. Sige, explain ko to. Explain natin to. Wala po ditong valid pullback na nangyari. Ayan, swing, retracement. Puro retracement po ang ginawa. Ha? Ang retracement kasi, ano yan, palaging kada swing may retracement, kada swing may retracement. Ganun po siya. Po. Wala dito sa style na to, may gantong takbo ang market nang wala pa siyang kinukuhang pullback. Wala. Retracement lang lahat yan. Saan siya magkakaroon ng pag kinuha niya na yung liquidity nun. Tsaka pa lang siya magiging pullback. Kaya sabi ko, ganyan talaga ang market structure ng SMC. Okay. Kinuha niya na yung retracement nun. Diba retracement yan? So, hindi na siya invalid pullback, no? Valid pullback na siya. Kasi kinuha niya yung liquidity ng retracement. Tapos takbo ulit pataas. Ganyan lang po siya nag-work. Okay, sabi ko nga, kung wala itong ginawa, wala siyang kinuha liquidity, nananatiling, retracement. Okay po. Or pwedeng sabihin invalid pullback, or retest. Okay po. So, yun lang. Ano pa ba ang okay. Kasi yung swing kasi 'di ba, lagi may retracement, no? May mga pagkakataon na may mahabang ganto na takbo ng market, meron din namang swing, retracement, invalid pullback agad. Yan. Depende kasi yan, sabi ko nga, depende sa decision making mo, sa gagawin ng market. Doon ka sa galaw ng market titingin. Hindi ka titingin sa signal ng iba kaya ka magdedesisyon. Okay po, lagi kong pinaninindigan yan. Ang tingin mo palagi sa chart, sa market. Kasi yun siya yung magde-decide ng trade mo, hindi yung signal ng ibang trader. So, let's say may mga maikling pullback, kinukuha na agad yung pullback noon. So, chalk pullback, mas maganda kasi mag-entry pa gantong style. Sinasabi ko nga, pag malapit siya sa chalk, mas high probability yan na aangat. Sisibat yung price na yan dyan sa taas. Okay. Legit yan. Paniwalaan nyo. Hindi, pero may pagkakataon na ganyan, tapos kinukuha din agad ang chalk. Sige, binigyan ko na kayo ng Okay, sige. Okay. Kinuha ulit yung chalk. Wait lang, tapusin ko lang to. Kinuha ulit yung chalk nito. Valid siya pero invalidated na siya dito sa chalk, pero valid siya na bumaba pa rin. Kasi, siyempre, trend reversal na yan, ibig sabihin. Paano ang possible dito na chalk? Pero hindi kasi ako nagbasa-basa naglilipat ng chalk kung wala siyang confirmation na ginawa dito. Okay, naturo ko naman yung sa ibang video.
So, pagka ganyan ang ginawa, tapos dumiretso, invalidated na, loss ka na nun. May trade ka talaga na malulos ka. Kaya nga palagi, ang aking SL is malapit lang sa, yan ang dahilan ko kung bakit yan. Kasi, sabi ko nga, stop loss is invalidation for me. Okay? So, sana nag-gets nyo yung pullback at saka, invalid pullback. Okay? Ulitin nyo na lang ulit yung video, kahit yung sa side lang na to. Ang dami ko kasing kwento. Okay, tawag na ako ng kuya ko. Hanggang dito na lang po. Salamat.